Panginoon at sumayin. ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun nang lumapit kay Jesus at mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakanakila sa kaharian ng langit? Tinawag Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago ang ulat sa mga bata, hindi kayo magbilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakabawa na gaya ng bata ito ay siyang pinakanakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag pamangkin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ay araw na pinagdiriwang natin bilang sambatang Pilipino ang pista ng Santo Niño. Kaya sa panahon ay buhay na buhay na ating mga kapatid na sumayaw at tinataas ang imahe ng Santo Niño ng paalala sa atin na sa kabisa ko ay sino ang pinakakila ng aking ito yung nagbasa. Kung nais natin maging nakila sa paningin ng Diyos, kailangan natin tulaan ang Santo Niño. Ang tunay na kakilaan ay matagpuan sa tatlong bagay: pagtiwala at kagalakan. Ang kadakilaan ang pagpapakababa parang bata ang inisip bata. Ang pagpapakababa ay ito ang nasa tunay na lakas. Sabi ni Jesus, ang sino mang nagpapakababa gaya ng isang bata ay siyang pinakakila sa langit. Ulit kailangan natin malaman ang pagkakaiba ng paligid parang bata, childlike, at isip bata, childish. Ang pagiging bata ay ang pagpipilit sa sarili gusto at pag-uupos sa Diyos na para siya ating katulong. Kapag hindi pinagbibigyan, natakbo. Kapag may gusto na ibibigay ka agad, ay pinagbabalik. Kapag may hihiling na rin na ibibigay. Pag ibibigyan, ibibigyan siya kaya, lulupasay. Dahil hindi ka tahanan siya, ibibigay sa'yo. Ang gusto niya, ayun ito ang bibigay mo sa akin. Ang pagiging parang bata ay ang aming ingatan natin ng Diyos. Sa mundong ito na ang ating gusto maging sikat, maging bida, maging sentro, maging ganyan. Ang Santo Niño nagpapaalala sa atin ng pagpapababa ang kataan o ang makapasok sa pagpapalito ng Diyos. Wala kong ibang recipe. Hindi mananahan ang Diyos sa pusong puno ng kayabangan. Hindi mananahan ang Diyos sa puso na puno ng pangarap sa kanyang sarili lamang. Yun po yung una. Pangalawa, ang kadakilaan ng pagtitiwala at pagsuko sa Diyos. Ang mga bata ay ulat ng Diyos, hindi dahil sila ay perfecto. Alam natin, madalas kakamali, kaya tinutulungan. Sila kinalulungan ng Diyos dahil sila ay may ganap na pagtitiwala sa kanilang mga magulang. Natin kung tayo mga bata, kung tayo lalabas sa bahay, naghahanap tayo sa sinanay, saan sa tatay, saan sa mama. Pag napunta ka mo, at medyo malayo mo na ng mga 2 metros, kahanap ka na, nasaan na. Parang mawalan ka na. Parang mawalan na yung nanay mo. Hindi mo naman. Ato yung papa, hindi ka magpakay, dahil alam mo mapapakay. Sa piling yung magulang mo, hindi ka ligtas. Ito yung pakiramdam natin tayo ng bata. Ang pakiramdam natin, tayo ay mawalay sa piling ng ating pangakasan. Bilang mga matatanda, madalas natin nakalimutan ito. Kapag tumanda na tayo, nakalimutan natin, kahit na 99
19 years old ka, ikaw ay anak pa rin ng kasalanan. Kailangan natin magtiwala, kailangan natin sumuko sa Kanya dahil wala ng sakit, sabay tayo pupulutin. Kapag tayo natin tayo sa Kanya, natin ang maranasan ng Diyos ay nandiyan, naglalaan ng panahon na hindi nagbabantay. Hindi tayo nangayaan kahit minsan. Ang tunay na ilan ay ang tamang malakas ng loob kasi Pinoon pero bahala. Dahil hindi ko ito kaya ng isa. Ito po yung sasabi sa hagdan ng ibang inang sa ninyo sa mga boto ng tunay na boto ng Santo Niño. Pinapaalam ang kahilingan hinayaan ang Diyos na gumawa ng solusyon. Hindi ako ang susunod, kundi ikaw, Panginoon. Ang pinagtitiwala ng gawan, may magandang plano para sa akin at para sa ating lahat. Kayo na po ang mahal. Pangalawa. Paguli, ang kanapilaan ay para sa mga tao marunong magpasalamat, may puno ng kagalakan, at higit sa lahat ay may pagmamalasakit sa mga maliliit na kailangan. Pag-alam tayo ay natin magpasalamat. Alam natin mahal tayo ng ating Ama, tayo ay buwa tayo nagagalan. Kapag sinabihan tayo mahal tayo ng ating mga magulang, tayo ay nakaroon ng kapayapaan. Alam mo naman natin hindi. Ito yung gusto makita sa ng ating Ama sa bawat sa atin. Ang iwan ng Kristo sa ating magbasa ay nagdala ng masayang pagdiriwang para sa ating lahat. Hindi nagkataon-taon Diyos, nagpapagbaba, hindi niya hinapan ang ating paging tao, hindi sa nagtiwala sa Ama, wala tayong celebration ng Santo Niño, wala tayong celebration ng Banal na Misa, walang kagalakan, walang liwanag, walang kaligtasan. Kagalakan ito ay dapat natin ibahagi rin at makita sa pagtulong sa iba. Ngayong araw na ito, pinapalalahan tayo lahat. Ang diriwang tayo ng Santo Niño, ang kanyang pamistahan, pwede mga bata, wala naman magulang. Pwede mga bata, pinapabayaan, may mga bata, napahalag, nakalatanan kung saan-saan. Kailangan nila ng pag-aaral, kailangan nila ng pagmamahal. At tayo napalahanan pa rin tayo ng instrumento na muli ng maranasan, pagmamahal, na mula sa kanilang magulang na hindi nila natin. Pero kailangan natin nakinig din sa Banal na Espiritu na sa araw-araw pinapalahan tayo ng kaligayahan na natanggap natin na ibahagi natin sa iba. Kaya mga kapatid at pag-iwang, bigyan natin sa Panginoon na turuan tayo ng tunay ng pagpapababa at pagsunod. Huwag lang natin isa sa kanyang amin. Huwag lang natin isa sa kanyang amin. Bihisan natin ang ating mga puso at kanyang mga katangian. Pagpapakitiwala at pagpapalahan. Gusto mo maging una, magsilbi ka sa